Mga kapuso, walang patid naman ang pagdagsa ng mga biyahero sa Batangas Port ngayong araw. Pagsapit ng Miyerkules at Huwebes Santo, inaasahang aabot sa 30,000 katao. Ang dami ng bilang ng mga uuwi sa kani-kanilang probinsya at mga magbabakasyon. May news to go si Joseph Morong live. Joseph? Yes, Kara, tuloy-tuloy nga ang pagdating ng ating mga kababayan dito sa Batangas Port. No? Karamihan doon sa nakikita natin na pumupunta ngayon ay yung mga magbabakasyon, mga pamilya yan na nakaplano magbakasyon ngayong Semana Santa. Ngayon, maraming pumupunta mula rito sa Batangas pero papunta ng Puerto Galera, sa White Beach, Puerto Galera. Ngayon, kung gusto nyong makibakasyon dyan sa mga yan, ay pamasahe papuntang Puerto Galera ay 270 pesos hanggang 275 pesos yung one way. 500 naman kung round trip. Bukod pa dyan yung iba't ibang mga terminal fee at saka yung mga environmental fee na pwede mong, na dapat mong bayaran. No? Marami pa namang masasakyan mga bangka. Kahit yung mga hotel Kara dito sa Galera daw ay marami pa mga bakanting kwarto. Yun nga lamang ay doble na yung rate compared doon sa kanilang mga off-peak season na mga rate. No? Halimbawa, yung standard room nila ngayon ay 4,500 na yan. Pwede na yan sa dalawa. Yung pang-apata naman ay 5,000. Yung deluxe ay 5,500. Kung pamilya kayo nalalakad, ay yung 3-bed na family room ay 7,000. At yung 4-bed na family room ay 7,500. Pero Kara, alam mo, marami rin na hindi lang mga Pilipino yung mga nandito na magbabakasyon ngayong Holy Week. Marami rin tayong nakita na mga foreigner. Isa na rito, yung grupo ng mga Canadians no, na galing sa isang orphanage dyan sa Bulacan at bago umuwi sa kanilang bansa ay dito muna nagbakasyon. Ito rin si Swedish na si Joe Storm ay nabasa lang daw niya yung sabang sa Mindoro sa isang libro at itatry daw niya ang mag-diving dyan ngayong Holy Week. Narito ang kanilang mga pahayag. Madami pa. Saturday. Kasi laging ang kinukuha nila is 3 nights, 2 nights. So pagdating na Saturday, konti na lang yung room. I have a book, around all Asia, So I read it over there and I heard it's great diving. Ang inaasahan nila ay during this Holy Week, no, yung peak nila ay Wednesday, Thursday at papalo yan ng mga 30,000 na mga pasahero. Kahapon ay nakaka-14,000 na. Medyo nandito rin naman yung mga iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Yung mga magkakaroon ng problema ay meron naman 24/7 na help desk para makatulong sa kanila. Kara? Yes, Joseph, paano naman yung overloading? Kasi yan yung karaniwang nagiging problema dyan, lalo na yung mga maliliit na sasakyang pandagat. Ano yung ginagawa dyan ng Coast Guard at saka ng pamunuan dyan sa Batangas Port para maiwasan yung overloading ng mga pasahero? Alam mo, dito sa pag-ikot namin, hindi ka makakarating siguro ng mga 10 hakbang na wala ka nakikita na mga guard o kaya ay mga taga-marina. So talaga nakatutok sila doon sa influx ng mga pasahero dyan. Doon sa mga bangka, for example, ay bago pinapayagang lumayag, ay tinitingnan niya ng Coast Guard at ng Marina kung sapat or nasa tamang bilang ba yung sakay niyang mga pasahero at sinusiguro nila yung mga life vest ay available at kung anong dami ng pasahero ay ganun na ang dami noong mga life vest na nandun sa bangkang yon. So, kung i-judge natin, kung titingnan natin, medyo mahigpit yung seguridad dito sa Batangas. Pero kahit nga kami, ay medyo limited lang yung galaw. Nakalagay lang kami sa isang area at hindi kami pwedeng magpaikot-ikot hanggat hindi kami binibigyan ng permiso, Kara. Maraming salamat, Joseph Morong.